Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Simon. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Negros. Ulilang lubos na ang batang si Simon. Ang tanging nagpalaki na lamang sa kanya ay si Tatang Eliseo na ama ng ina. Ngunit nang mag-edad 14 si Simon, na maalam na din ang lolo. Bagaman nasa murang edad, nagawa ng batang mairaos ang pang-araw-araw na pangangailangan sa pamamagitan ng pagtatanim ng gulay. Pinagsasabay nito ang pag-aaral sa sekundarya at pag-aalaga ng maliit nilang taniman ng sitaw. Hanggang sa tuluyan ng nagbinata, natuto ng ibang pamamaraan sa pagtatanim. Kinaaawaan si Simon ng mga kapitbahay. Mag-isa na lamang ito sa buhay at pilit na kumakayod para sa sarili. Ngunit sa kabila ng ganitong tingin sa kanya, ni minsan hindi nagpakita ng kahinaan si Simon. Paminsan-minsan ay naaalala nito ang mga magulang, lalo na si Tatang Eliseo na nakasama ng mas matagal. Naiiyak na lamang si Simon sa tuwing bumabalik ang masasayang alaala sa kanyang isipan. Tatang Eliseo, alam ko po, nasa tabi na kayo ng may liga at tinatamasa ang kayamanang inipon nyo dahil sa kabutihan ng puso nyo. Siguro, magkapit-bahay kayo dyan ni Mama at Papa, no? Ikamusta mo na lamang ako sa kanila, ha? Palagi mo na din akong bantayan. Minsan kasi, parang pinanghihinaan na ako ng loob Wika ng binata habang nagtitirik ng kandila sa puntod ng mga magulang at ni Tatang Eliseo. Isang beses sa isang linggo kung bumaba ng bayan ang binata para magbenta ng mga naaning pananim sa pamilihan. Mabilis naman itong nauubos dahil bukod sa sariwa, napakagandang klase pa ng mga sitaw at kalabasa. O Simon, mabuti naman at dito ka na. May nagbabay-ari na ba niyang 6 na bungkus ng sitaw mo? Kung wala pa, ako na lamang ang kukuha, ha? Wika ni Mang Bernard, isa sa mga suki ng binata. Naku sayang, nagpasabi ka sana sa akin noong nakaraang linggo, Manong. Naibigay ko na to kay Aling Daling Pasensya na po, ha. Sa susunod dadalhan ko po kayo. Tugon ng binata. Maliban sa suki, kaibigan din ito ang anak na matanda. O sige, sayang naman. Ang gaganda pa naman ng sitaw mo. Siya nga pala, baka magawi sa inyo si Eric, ha? Pakisabi umuwi ng maaga at kailangan ko na magbabantay dito sa pwesto. Muling wika ng matanda. Sige po. Sasabihan ko na lang po si Eric. Mauna na po ako, Manong, ha. Baka tanghaliin po ako Matapos magbenta ng mga dalang gulay, tumutuloy sa pamilihan ang binata para mamili ng isda at karne. Pagkatapos ay kagad ding uuwi. Minsan ay tinatanghali ito sa pag-uwi dahil na din sa layo ng kailangang lakarin, lalo na kapag malakas ang ulan. Nang araw na yun, hindi inaasahan ng binata ang biglaang pagbuhos ng malakas na ulan. Nasa kalagitnaan ito ng daan pauwi. Mabuti na lamang at may lumang kubo sa gilid ng kalsada. Nagpa siyang sumilong ang binata para patilain ang ulan. Naupo ito sa sulok at para hindi lamigin ng tuluyan,
Nagpaningas ng apoy si Simon. Hindi namamalaya ng binatang nakakaidlip siya habang nakaupo sa harapan ng ginawang siga. Nakapikit ang mga mata ng binata, bahagyang nakakatulog. Nang makarinig ito ng boses na tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Mabuti na lang at may apoy dito. Makapagpainit nga sandali. Ang akala ko susuungin ni Simon ang malakas na ulan. Mabuti na lamang at naisipan niyang magpalipas dito. Huwag kang maingay. Mamaya marinig tayo niyan. Huwag kang mag-alala. Tulog na tulog yan. Nako, naloko na. Biglang iminulat ni Simon ng mga mata. Hinahanap ang mga nagsasalitang nilalang. Ngunit wala naman itong nakita sa paligid. Napailing na lamang ang binata at muling nagbalik sa pagtulog. Yan na nga ang sinasabi ko sa iyo, Lakas. Hindi ka kasi marunong magbaba ng boses mo. Para kang laging nakasigaw. Huwag ka nang magsalita. Hindi niya tayo dapat makita. Yan ang bilin sa atin ni Tandang Eliseo. Wika ng elemento. Nakatalikod ang mga ito sa binata. Kaya naman hindi nila namalayang nagising ito. Nakita silang dalawang nakatago sa likod ng malaking puno. Teka, kilala niyo si Tatay Eliseo? Kilala namin si Tandang Eliseo. Huwag kang maingay at baka Hindi na naituloy ng elemento ang sasabihin. Dahil nang lumingon, nakita nila ang binatang nakatitig sa kanila. Dali-daling nagtakbuhan ang mga elemento. Ang isa ay sumuot sa kakahuyan. Samantala yung isa naman nagtago sa likod ng puno. Nataranta ang mga ito dahil hindi nila akalaing gising na si Simon at nakikita sila nito. Sandali lang. Huwag kayo matakot sa akin. Hindi ko kayo sasaktan. Kalma lang. Huminahon kayo at maupo. Wika ng binata. Hindi naman kami natatakot sa iyo. Ewan ko ba kung bakit tumatakbo pa din itong si Lakas. Sinusundan lang kita dahil tumakbo ka din. Pag-uusap ng dalawa habang paikot-ikot sa naglalakihang puno. Pwede ba? Huminto muna kayo. Maupo muna. Mapapagod lang kayo sa ginagawa nyo eh. Wika ng binata. Sabay lapit sa mga elemento. Naku, naloko na. Yari kami nito kay Tandang Eliseo. Hindi mo dapat kami makita dahil mabibigo ang aming misyon. Anong misyon? Saka bakit nyo kilala si Tatay Eliseo? Matagal na naming kaibigan si Tandang Eliseo. At ikaw, matagal ka na din naming sinusubaybayan. Kahit nung bata ka ba, simula nang kupkuping ka ng matandang yon. Wika ni Gilas. Bakit hindi ko kayo nakikita noon? Sa ano pala yung pangalan nyo? Ang pangalan ko ay Gilas. At ang kasama ko naman ay si Lakas. Kami ang mga tikbalang nagabay ni Tandang Eliseo. Ganun ba? Ikinagagalaw ko kayong makilala. Wika ng binata. Marami pang napag-usapan ang mga ito. Naaliw naman sa pakikipagkwentuhan si Simon
hanggang sa hindi nito namalaya na hapon na pala at ilang oras nang tumila ang ulan. Nako, mukhang nakalimutan mo na yatang kailangan mong umuwi. Papalubog na ang araw, Simon. At alam mo ang panganib ng gabi dito sa bahaging ito ng kagubatan. Bilisan mo, bago pa tuluyang mawala ang liwanag. Wika ni Gilas. Oo nga no. Nako, mukhang nabulok na din tong karne at isda. Sayang naman. Tugon ng binata. Ngunit hinawakan ng tikbalang ang dala ni Simon at nagsabing, Hindi mabubulok yan. Sige na, tumuloy ka na at nakasunod lamang kami sa iyo. Naglakad pauwi ang binata at nang dumating sa tahanan, kagad na inasikaso ang dalang karne. Nagulat si Simon dahil kagaya ng sinabi ng tikbalang, hindi nga ito nabulok. Dali-dali niya itong nilagyan ng maraming asin para maburo. Matapos ay sinabit sa tapahan o lagayan ng kahoy sa itaas ng kalan. Matapos makapagluto ng hapunan, naupo ang binata sa sala upang bilangin ang natitirang pera mula sa kanyang pinagbentahan ng gulay. Napangiti ito dahil unti-unti nang bumibigat ang malaking buho ng kawayang ginawa niyang alkansya. Ano naman ang gagawin mo sa napakaraming bariyang yan? Tanong ng tikbalang. Bahagya pang nagulat ang binata dahil hindi ito sanay na may ibang kasama sa bahay. Anak ng Gilas naman, huwag ka naman biglang lilitaw at magsasalita. Alam mo nang sanay akong walang kausap dito eh. Iniipon ko yung mga to para kung sakaling may gusto akong bilhin, mabibili ko. Saka, bala ko kasing bumili ng kalabaw eh. Hindi ko mabungkal na maayos yung lupa sa taniman. At baka pag nagtagal pa, tuluyan na itong tumigas. Kalabaw? Sa tingin mo mabibili ba ng mga bariyang yan ang isang kalabaw? Siyempre, hindi pa sapat ang halagang to. Kaya nga ako nag-iipon eh. At pag nalikom ko na ang sapat na halaga, saka ako bibili. Ang tagal naman nun. Bukas pumunta ka sa kawayanan. May ibibigay sila ka sa'yo. Wika ni Gilas. Matapos tumawa ng malakas ang elemento, tumakbo sa kakahuyan at bigla na lamang naglaho. Hindi naman sineryoso ni Simon ang sinabi ng mga ito. Ngunit kinabukasan, habang papunta sa taniman para maglinis, tila may kung anong humihikayat sa kanya na pumasok sa kawayanan. Pagkarating sa gitna, isang toro ang nakita nitong tila naipit ang sungay sa mga sanga ng kawayan. Wala ding nakitang tali ang binata, kaya alam nitong walang nagmamay-ari sa kalabaw na yun. Dali-daling bumalik sa tahanan si Simon para kumuha ng malaking lubid. Pagkabalik nito, inilagay ang tali sa magkabila ang sungay ng kalabaw. Saka ito pinalaya sa pagkakaipit. Teka, kaninong kalabaw kaya to? Saka bakit walang naghahanap sa'yo? Tanong ng binata. Bigla nitong naalala ang sinabi ni Gilas. Napangiti si Simon na mapagtantong bigay ito ng mga bagong kaibigang tikbalang. Iniuwi ni Simon ang kalabaw. Binigyan ng damo at tubig. Habang pinapakain ito, bigla namang lumitaw si Gilas mula sa likod. O ano, Simon? Masaya ka ba sa aming regalo?
Pero hindi libre yan, Simon. Kailangan mo itong bayaran sa amin. Wika ni Gilas. Walang problema. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng laman ng alkansya ko bilang paunang bayad. Tugon ni Simon. Pero hindi pera ang gusto naming kabayaran, Simon. Sasabihin ko sa iyo sa mga susunod na araw. Wika ni Gilas. Matapos ay dali-dali itong naglaho. Medyo kinabahan si Simon sa sinabi ng tikbalang. Ngunit masaya ito dahil sa wakas, may katuwang na din siya sa pagsasaka. Nang araw ding yun, kinuha ng binata ang lumang araro ng ama. Nilinis itong mabuti. Matapos ay dinala sa kanyang taniman kasama ang kalabaw. Ano kaya yung magandang pangalan para sa'yo? Toro. Ang pangalan ng kalabaw na yan ay Toro. Wika ni Lakas. Habang nasa likod ng binata at naisa na nitong gulatin. Hoy kayo, bakit ang hilig niyong manggulat? Magkapatid ba kayo ni Gilas? Tanong ng binata. Oo, magkapatid kami. Sige na, ikabit mo na ang araro kay Toro at simulan na ang pagtatrabaho. Wika ni Lakas. Mabilis namang napasunod ng binata ang kalabaw. Dahil hindi namang gaanong kalakihan ang taniman, mabilis itong natapos ni Simon. Dinala nito sa sapa ang kalabaw. Pinainom ng tubig. Matapos ay hinayaang kumain ng damo sa paligid. Habang nakaupo sa ilalim ng puno ang binata, nakita nito ang isa sa mga kapitbahay. Pasan-pasan ang isang sako ng kalabasa. O Mang Noli, tulungan ko na po kayo. Ilapag nyo sa karosa ang dala nyo nang hindi na kayo mahirapan. Paahon pa naman yung daan natin. Wika ni Simon. Laking pasasalamat na matanda. Walang pagdadalawang isip na nilapag ni Mang Noli ang dala at naglakad kasabay ni Simon. Maraming salamat, Simon. Teka, kanino palang kalabaw ito? Tanong na matanda. Sa akin po. Ang totoo niyan, kahapon ko lang yan nakuha. Aba, mukhang sineswerte ka sa pagsasaka. Tignan mo nga naman, nakabili ka ng sarili mong kalabaw. Hindi naman po siguro, Tatang. Nag-iipon po kasi ako eh. Saka may mga tumulong din sa akin para magkaroon ako ng katuwang sa pagsasaka. Wika ni Simon. Hindi lamang si Mang Noli ang natulungan ng binata, kundi maging ang ilan sa mga karatig sakahan. Laking pasasalamat ng mga ito sa kanya dahil kahit papano napagaan ang kanilang gawain. Naging maayos naman ang pakikitungo ng mga tao sa binata. Kinagiliwan ng mga taga-baryo ang pagiging matulungin ni Simon. At dahil dito, isa sa mga kabaryo ang nagkaloob sa kanya ng mas malawak na lupang sakahan. Simon Iho, wala akong ibang pwedeng pagkatiwalaan ng lupang sakahan ko. Ayoko namang ipagbili ito dahil nanghihinayang ako. Pwede bang ikaw na muna ang tumingin-tingin? Wika ni Mang Temyo, isa sa mga naging kaibigan ni Tatang Eliseo. Wala naman pong problema sa akin, Mang Temyo. Kaso, baka anong sabihin ng mga kamag-anak nyo, ha? Naku, Iho, huwag mo silang alalahanin.
Isa pa, wala na din naman akong malapit na kamag-anak na nandito sa baryo. Halos lahat sila ay nasa syudad nakatira. Kaya wala na ding iintindi ng sakahan ko. Hindi naman tumanggi si Simon dahil maging ito, nangihinayang din sa sakahan ni Mang Temyo. Maganda ang pwestong yon dahil bukod sa nasa tabi ng daan, malapit pa ito sa irigasyon. Hindi mahihirapan si Simon sa pagpapatubig. O sige po, pero sa oras na gusto niyo nang bawiin, magsabi lang po kayo ha. Tugon ng binata. Ito ang naging simula ng unti-unting pag-unlad ng pamumuhay ni Simon. Dahil dito, hindi maiiwasan ang mga taong naiinggit. Nagtataka ang mga ito kung paanong nagawa ng binata na umasenso. Ang ilan sa mga kababaryo, inakalang ang kalabaw na si Toro ang nagbibigay ng swerte kay Simon. Kaya tinangka nila itong nakawi ng ilang beses. Ngunit nabigo lamang sila dahil marunong umuwi ang kalabaw kahit walang taong gumagabay dito. Simon, baka ilang ulit nang nanakaw ang alaga mo. Hindi ka ba nababahala? Tanong ni Gilas. Naku Gilas, hanggat wala naman silang ginagawang masama kay Toro at nakakauwi naman ang alaga nating kalabaw, wala namang dapat ikabahala Ewan ko ba kung anong meron sa inyo ni Tandang Eliseo at napakabait nyo sa mga taong pinagsasamantalahan ang kabutihan nyo. At sa halip na gumante ng mabuting gawa, kinaiinggitan pa kayo at gustong hilahin pababa. Hayaan mo lang sila Gilas. Alam mo, kagaya ng sinabi ni Tatang Eliseo, mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan sa kapwa. Sila naman ang nagdadala niyang balang araw kaya hayaan mo lang. Wika ni Simon. Ngunit habang tumatagal, lalong lumalala ang ginagawa ng may inggit sa binata. Hanggang sa umabot na sa puntong maging siya ay nalalagay na din sa peligro. Isang hapon, habang naglalakad pauwi galing sa bayan, sinalubong ito ng ilang kababaryo. Mabuti naman at nakasalubong ka namin, Simon. Alam mo, papunta sana kami ng bayan kaso wala kami mga pera. Baka naman, meron ka dyan. Tanong ng isa sa mga kalalakihan. Natawagin na lang natin sa pangalang Juan. Nakuan, pasensya na kayo ha. Nakapamili na kasi ako At kung meron mang natira, nakalaan na ito para sa mga susunod na araw. Ganun ba? Tinatanggihan mo kami? Nakalimutan mo na yatang anak ako ng kapitan. Pananakot ni Juan. Pasensya na Juan ha. Pero hindi ako natatakot sa'yo. At wala akong oras para sa ganito. Tugon ng binata. Nagpatuloy na ito sa paglalakad. May oras ka din, Simon. Pagsisisihan mo ang pagtanggi mo sa akin. Wika ni Juan. Hindi na ito pinansin ng binata. Isa sa mga problema ng kanilang baryo ay ang mapagbataas na anak ng kapitan. Madalas itong nangingikil sa mga kababaryo gamit ang pangalan ng ama. Wala namang nangahas na magsumbong sa takot na balikan sila ng binata. Naku, talagang sakit sa ulo ang taong yun. Ang laki-laki ng katawan, hindi marunong maghanap buhay. Umaasa lang sa mga taong nasa paligid niya. Wika ni Gilas. Hayaan mo na sila Gilas.
Wala ka namang magagawa sa mga ganong tao eh. Ano kaya kung turuan natin ang leksyon ng buwan na yun? Wika ni Lakas. Nakagad namang sinaway ni Simon. Naku Lakas, yan ang wag mong gagawin. Hindi ba bawal sa inyong mga tikbalang na manakit ng tao? Tanong ni Simon. Oo, bawal sa aming manakit ng tao. Pero hindi pinagbabawal ng aming batas ang magbigay ng aral para mapagtanto ang mga maling ginagawa ninyo. Hayaan mo na muna siya. Hindi naman siya nakakasakit eh. Puro pananakot lang naman yung ginagawa niya. Wika ng binata. Inakala nitong hindi na siya babalikan ni Juan. Lingid sa kaalaman ni Simon na may binabalak na masama sa kanya ang anak ng kapitan. Kinagabihan, kakatapos lamang maghapunan ng binata, nakikipag-usap ito sa dalawang tikbalang nang biglang makaamoy sigilas ng tila nasusunog na dayami. Simon, may naiwang ka bang kahoy sa buwan? Mukhang may nasusunog. Imposible ang gilas. Binuhusan ko ng tubig yung mga natitirang baga kanina eh. Wika ni Simon. Ngunit maging siya ay naamoy din ito. Kalaunan, napansin ng binatang kumakapal ang usok sa silid. Simon, mukhang nasusunog ang iyong tahanan. Wika ni Gilas. Dali-dali itong lumabas ng silid. Laking gulat ng binata dahil halos kalahati na ng kusina nito ang kinakain ng apoy. Lumabas ng tahanan si Simon upang kumuha ng balde at nakita nito si Juan na nakatayo sa labas ng bakuran habang may hawak-hawak na sulo. Ano Simon? Naniniwala ka na ba? Sa ngayon bahay mo pa lang ang susunugin ko. Pero sa susunod na tatanggihan mo ko, baka pati ikaw, gawin ko ng abo. Wika ni Juan, sabay takbo. Mabuti na lamang at naagapan ng binata ang apoy. Matapos maapula ang sunog, muli itong kinausap ng dalawang tikbalang. Hindi na maganda ang ginawa niya sa pagkakataong ito. Ano Simon, magtitimpe ka pa rin ba? Alam mo, isang utos mo lang. Paparusahan ko ang taong yon. Ikaw lamang ang hinihintay ko. Wika ni Gilas. Pero Gilas, ayoko masakit ng tao. Pasensya na. Pero kahit ano pang sabihin mo, hindi ako gaganti sa ginawa niya sa akin. Hahayaan mo na lang siyang gano'n ang gawin sa'yo. Pwes, hindi kami papayag ni Lakas. Sa ayaw at sa gusto mo, ipapalasap ko sa kanya ang aral na hindi niya makakalimutan. Wika ni Gilas. Hindi na ito nagawang pigilan ng binata dahil biglang naglaho ang mga tikbalang. Napailing na lamang si Simon habang pinagmamasdan ang nasusunog ditong kusina. Kinabukasan, maagang naghakot ng kawayan at mga kugo ng binata para ayusin ang nasirang bahagi ng tahanan. Pinuntahan ito ng ilan sa mga kapitbahay upang tulungan. At hindi pa natatapos ang araw, nagawa nilang maisaayos ang nasirang tahanan ng binata. Sinaulo talaga yung anak ni Kapitan eh. Hindi ko malaman kung anong meron sa utak ng binatang yon. Kahit nang maliit pa siya, bisto lang demonyo.
Alam mo bang may sabi-sabing siwan ang dahilan ng pagkamatay ng nanay niya? Wika ni Mang Noli. Nadinig ko nga rin po yan, Mang Noli. Wala naman tayo magagawa. Dahil ganyan na yung pagkatao ni Juan. Siguro, tayo na lang ho ang umiwas. Tama ka naman, Iyo. Pero hindi sa lahat ng panahon. Pero wala naman tayo magagawa. Dahil wala ni isa sa mga taga-baryo ang may gustong labanan si Juan. Kaya nga po, Manong mas mabuti pang umiwas na lang kaysa magkaroon pa ng mas malaking problema. Alam mo bang may ginawa ding kahayupan sa anak ko ang grupo ni Juan? Kung natatandaan mo, 5 taon na ang nakakaraan. Pinatay ang anak kong si Isabel. Si Juan ang salarin Simon. May ilang nakakita. Ngunit wala ni isa sa kanila ang naglakas loob na magsalita. Nagulat ang binata dahil wala itong kaalam-alam sa mga nangyayari sa paligid. Talaga, Manong? Si Juan pala ang pumatay kay Ate Isabel? Oo, Simon. Pero wala na din kaming nagawa. Natakasan ni Juan ng krimen dahil na din sa impluwensya ng kanyang amang kapitan. Wika ni Mang Noli. Hindi akalain ni Simon na may mas malala pa palang ginawa si Juan. Kinagabihan, matapos magsipag-uwian ang mga tumulong na kapitbahay, kinausap ng binata ang 2 tikbalang. Alam kong pinipigil ko kayong bigyan ng kaparusahan si Juan sa pag-aakalang ako lang ang ginawa niya ng masama. Pero nagkamali ako, Gilas. Si Juan din ang responsable sa pagkamatay ng anak ni Mang Noli. Wika ni Simon. Ano bang sinabi ko sa'yo? Walang gagawing mabuti ang taong yan. Kaya ngayon pa lang, kailangan na nating putulin ang sungay. Ano ang balak mong gawin ngayon? Tanong ni Gilas. Siguro nga tama kayo. Kailangan natin siyang turuan ng leksyon. Ikaw na ang bahala, Gilas. Tugon ni Simon. Napangiti si Gilas dahil ito ang matagal na niyang hinihintay. Alam mo ba, Simon, matagal ko nang gustong magparusa ng masasamang tao. Lalo na ang mga kagaya ni Juan. Huwag kang mag-alala, Simon. Ako nang bahala. Malalaman mo na lang kung ano ang gagawin ko sa Juan na yun. Umiwas ka munang magpakita sa baryo. Dahil maaari ka nilang pagbintangan sa mangyayari. Wala naman akong balak na buwaba sa baryo Kaya ayos lang. Huwag mo lang papatayin, Gilas. Turuan mo lamang ng leksyon. Huwag kang mag-alala. Dahil wala akong balak na pumatay ng tao. Matapos ang pag-uusap na yon, kagad nang umalis si Gilas. Natulog na din ang binata. Napagod ito sa buong araw na pagkukumpuni ng nasunog na kusina. Kinabukasan, maagang nagpunta sa bukid si Simon upang magtrabaho. Nang mapadaan ito sa mga kalalakihang nag-uusap, nakipagbatian lamang ang binata. Tumuloy na din sa paglalakad. Sa kalagitnaan ng pagtatrabaho, biglang nagpakita si Lakas. Hindi maipinta ang mukha na tila nag-aalala. Anong nangyari, Lakas? Bakit parang napisaan ka ng itlog sa ulo? Tanong ng binata. Sigila, Simon. Napahamak siya. Tugon ng tikbalang. Anong ibig mong sabihin? Paanong napahamak?
Ang mabuti pa, sumunod ka na lang sa akin para siya mismo ang magsabi sa'yo. Muling wika ni Lakas. Dali-daling inayos ng binata ang mga kagamitan. Umuwi ng tahanan. Pagkarating sa bahay, nakita nito si Gilas na nakahiga at sugatan. Anong nangyari, Gilas? Bakit may sugat ka? Tanong ni Simon. Kaya pala malakas ang loob ni Juan dahil may alaga silang sigbin. Kamunti ka na akong mahuli. Mabuti na lang at dumating itong si Lakas. Tugon ni Gilas. Sigbin, paano nangyari yun? Mula sa angka ng sigbinan si Juan at pinoprotektahan sila ng isang pamilya ng sigbin. Medyo mahihirapan akong kalabanin sila kung kapangyarihan ko lamang ang aasahan. May magagawa ba ako, Gilas? Hindi na biro ang nangyayaring ito. Kailangan na siyang mapigilan bago pa man tuluyang makapanakit ng iba. Sa ngayon, kailangan munang magpagaling ni Gilas. At sa oras na makabalik kami, saka tayo gagawa ng paraan. Hindi natin siya kakayanin. Kaya hanggat maaari, iwasan mo ang makipagkomprontahan sa kanya. Wika ni Lakas. Matapos ay naglaho ang dalawang tikbalang. Sinunod naman ng binata ang sinabi ng mga ito. Mabuti na lang at wala siyang aanihing gulay. Kaya hindi rin makakababa ng bayan ang binata. Wala namang nangyari na mga sumunod na araw. Hanggang sa muling makabalik si Gilas. Sa pagkakataong yun, hindi lamang silang dalawa ni Lakas ang dumating. May mga kasama akong engkanto na maaaring makatulong sa atin. Hindi birong kalaban ang mga sigbinan, Simon. Wika ni Gilas. Pinagbasda ng binata ang bakuran. Iba't ibang engkanto ang naroroon. Mabuti naman kung ganon. Ayoko na din kasing madagdagan pa yung mga napapahamak. Sa ngayon, hayaan na muna natin silang gawin ang gusto nila. Pero pagdating ng tamang panahon, magbabayad sa akin ang mag-amang yan. Wika ni Gilas. Ang ibig sabihin ni Gilas, nag-iipon pa kami ng sapat na katibayan na hindi lamang mga tao ang sinasaktan nila. Bagaman kasama namin sa pagpunta ang mga engkantong yan, hindi sigurado kung lalaban sila sa panig natin. Kailangan pang mapatunayan na nakapinsala ang mag-amang sigbinan. Hindi lang sa mga tao, kundi maging sa mga engkanto. Wika ni Lakas. Hindi pa ba sapat na patunay yung nagawa nila kay Gilas? May kakayanan silang manakit ng engkanto at tao. Para sa akin, sapat ng dahilan yon para mapigilan sila. Wika ni Simon. Iba ang batas na umiiral sa mundo ng engkanto, Simon. Hindi sapat ang kwento o haka-haka lang. Kailangang makita ng sarili naming mga mata ang pangyayari bago gumawa ng pagpapasya. Lalo pa kung ang nakasalalay ay buhay. Di kung ganun, kailangan nating bantayan ng kilos ni Juan at ng ama niya. Wala kang dapat ipag-alala. Sa mga oras na ito, may mga engkanto nang nakasubaybay sa kanilang tahanan at nakasunod sa kanya. Ang gagawin mo na lang, huwag magpapahalata.
Gawin mo lamang ang nakasanayan mong gawain sa araw-araw. Sinunod ng binata ang sinabi ng dalawang tikbalang. Wala namang nangyaring kakaiba. Ngunit isang umaga, habang nagtatrabaho sa bukid, napadaan ang grupo ni Juan. May dalang pakwan at iba pang prutas ang mga ito. Uy, mabuti naman at andito ka, Simon. Kukubra sana kami ng mga porsyento nyo eh. Utos ni tatay. Pero mukhang wala pang bunga yung mga pananim mo. Siguro, pera na lang yung ibayad mo sa amin. Wika ni Juan. Nagtawa na naman ang mga kasamahan nito. Samantalang si Simon naman, pinipigilan ang sarili. Pasensya ka naman ha, pero wala akong ibibigay sa inyo eh. Kahit isang kusing. Pinaghihirapan namin ng lupang ito at wala kayong karapatang kumuha ng kahit anong parte mula rito. Marunong ka nang sumagot. Hindi ka pa ba nadala sa nangyari sa'yo? Pasalamat ka nga, bahay mo lang yung sinunog ko eh. O baka naman, gusto mong pati ikaw sindihan ko? Hindi ako natatakot sa iwan. Ayoko lang ng gulo. Kaya hanggat maaari, umalis ka na sa harapan ko. Wika ng binata. Biglang hinila ni Juan ang kwelyo ng damit nito at sinampal. Aba, ang lakas naman ng loob mong sabihin sa akin yan. Hindi mo ba nakikita ang sitwasyon mo ngayon? Mag-isa ka lang. Samantalang 6 kami, Juan. Sino ang inaasahan mong tutulong sa'yo? Yang peste mong kalabaw? Wala akong inaasahan eh. Hindi ako kagaya mong nagtatago sa likod ng mga kabarkada at sa anino ng tatay mo. Wika ni Simon. Itinulak ito ni Juan. At nang bumagsak sa lupa ang binata, laking gulat ng grupo dahil biglang kumawala sa pagkakatali ang kalabaw ng binata. Pinagsusuwag ang mga ito. Hindi pa nakontento ang kalabaw. Pinag-aapakan pa nito ang mga nakabulagtang kalalakihan. Mabilis namang nakatakbo si Juan, kaya hindi ito naabutan na nagwawalang kalabaw. Walang hiya ka, Simon. Magbabayad ka! Sigaw ni Juan. Dali-daling kinuha ni Simon ang alaga. Umuwi ng tahanan. Sakto namang naroon sina Gilas at Lakas ng mga oras na yon. Alam ko na ang nangyari. Wala ka nang dapat ipaliwanag, Simon. Humanda ka. Dahil paniguradong gaganti si Juan. Wika ni Gilas. Alam ko, Gilas, ang ipinagtataka ko, bakit ganun yung naging reaksyon ni Toro nang makita niyang bumagsak ako? Tanong ni Simon. Nakalimutan mo na yatang nanggaling sa amin si Toro. Pangkaraniwang kalabaw lang kung titignan sa umaga. Pero nakita mo na ba ang itsura ng alaga mo sa gabi? Di ba, Gilas eh? Ano ba yung meron kay Toro? Tamang-tama. Papalubog na ang araw. Maya-maya lang malalaman mo kung ano ang sinasabi ko. Ilang minuto pa ang nakalipas. Tuluyan ang nagdilim. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil unti-unting nagbabago ang anyo ni Toro. Nagkaroon ng sanga ang sungay nito at nawala ang 2 mata. Napalitan ito ng isang malaking mata sa gitna ng noo.
Si Toro ay isang uri ng engkantong kung tawagin ay bawa. Mababait ang mga elementong yun, lalo na kapag mabuting tao ang nangangalaga sa kanila. Ngunit mabalasik din ito, lalo na kapag nasakta ng taong itinuturing nitong Panginoon. Pagpapaliwanag ni Lakas, biglang kinilabutan si Simon dahil hindi nito akalaing ang kasama sa pagtatrabaho ay isa palang mabangis na elemento. Hindi naman siguro nangangain ng tao yung mga bawa, di ba? Tanong ng binata. Hindi naman. Pero hinihigop na mga ito ang kaluluwa ng mga nilalang na napapatay nila. Tugon ni Gilas. Habang nag-uusap ang mga ito, biglang nadinig ni Simon na tila may mga taong paparating. Lumabas ito ng tahanan at laking gulat nang makita ang napakadaming taga-baryong may dalang sulo. Kasama nito si Juan, maging ang ama nitong kapitan. Lumabas ka dito, Simon. Anong ginawa mo sa mga kaibigan ng anak ko? Bakit mo hinayaang suwagin sila ng kalabaw mo? Bungad ni Kapitan Manuel. Naglakad ang binata palapit sa kapitan at tumugon. Nakawala po yung kalabaw ko . Wala na akong nagawa para pigilan ito. Isa pa, kasalanan naman ng anak nyo . Kung bakit sila sinuwag ng alaga ko. Pumasok sila sa teritoryo ni Toro at nakaramdam ng pangamba ang kalabaw. Kaya sila pinagsusuwag. Wika ni Simon. Ikaw ang may-ari. Kaya dapat ikaw ang managot. Huwag mong ilalagay ang sisi sa anak ko. Dahil napadaan lamang naman sila doon. Napadaan? Juan, ano nga yung eksaktong sinabi mo sa akin? Nangungulekta kayo ng porsyento ng tatay mo sa aming magsasaka. At ano pa? Pasalamat kami dahil hinahayaan mo kaming magtanim ng tatay mo? Tama ba ako? O baka naman mali lang yung pagkakasabi mo? Wika ni Simon. Napahiya ang kapitan sa sinabi ng binata. Nadinig din ito ang pagbubulungan ng mga taong bayan. Tama si Simong, Kapitan. Alam mo ba ang ginagawa ng anak mo? Sa tingin ko hindi. Dahil pinagtatakpan mo ito at ayaw mong malagay sa kahihiyan. Kaya nga hindi nabigyan ng hustisya ang kamatayan ng anak ko. Nagulat si Simon dahil hindi nito inaasahang sasagot si Mang Noli. Alam ng binatang mapapahamak ang matanda, kaya dali-dali niya itong inawat. Mang Noli, tama na po. Ang mabuti pa pumasok kayo sa bahay. Mamaya po tayo mag-uusap. At kayo naman po, Kapitan, makakaalis na kayo. At sana naman, huwag niyong konsentihin ang maling ginagawa ng anak niyo. Hindi porket nasa posisyon kayo, lahat ng pinagagagawa ni Juan, kahit masama at nakakapinsala, hinahayaan niyo lang. Hindi kayo karapat-dapat sa tungkulin ninyo ngayon. Pangaral ni Simon. At sino ang karapat-dapat? Ang tatay mo. Pasensya na, pero mukhang nakalimutan mong patay na siya. Yan ang nababagay sa mga taong masyadong mataas ang ambisyon. Nagkamali sila ng kinalaban, kaya maaga kang naulila. Nanlaki ang mga mata ni Simon
dahil hindi sinasadyang maibunyag ng kapitan ang kanyang sikreto. Ang ibig mong sabihin, Kapitan Manuel, Ikaw ang pumatay sa mga magulang ko. tanong ng binata. Hindi. Anong sinasabi mo? Wala akong kinalaman sa sinasabi mo. Natatandaan ko na. Si Enrico lang ang naging katunggali mo noong halalan. Bago pa man matapos ang butuhang magdedeklara para sa nanalo, biglang natumbas sa kinatatayuan ng mga magulang mo. Pakilamero kang matanda ka. Hindi ako ang pumatay sa mga magulang mo. Namatay sila sa ospital. Tugon ng kapitan. Unti-unting lumalakas ang bulungan ng mga taga-baryo. Tama ka. Namatay sila sa ospital sa hindi may paliwanag na karamdaman. Tumigil ka na, kapitan. Umalis na kayo bago ko patuluyang ibunyag ang lahat ng nalalaman ko tungkol sa pagkatao mo. Banta ni Simon. Wala akong kinalaman sa mga sinasabi nyo. Naniniwala ba kayo sa taong ito? Magagawa ko ba ang lahat ng ibinibintang niya sa akin? Tanong ng kapitan. Nagsipag-alisan ang mga tao. Isa-isang nagsipagpasukan ang mga ito sa bakuran ni Simon. Kung meron bang kaming dapat paniwalaan, wala yung iba kundi si Simon. Mas naging kapitan pa nga siya kesa sa'yo. Kumikilos ang binatang ito para tulungan kaming mga tao sa paraang hindi mo naisip. Kung hindi mo pa napapansing, kapitan, malago na ang ani ng mga bukirin sa paligid. Yon ay dahil sa mano-manong hinuhukay ni Simon ng irigasyon para palakihin. Mga traidor! Matapos ang ibinigay kong tulong, yan ang ibabalik niyo sa amin. Mga walang utang na loob. Humanda kayo dahil pagbabayaran niyo lahat ang ginawa ninyo. Wika ng kapitan. Dali-daling umalis ang mag-ama sa lugar at kagad namang kinausap ni Simon ang mga taga-baryo. Alam kong hindi kayo maniniwala sa akin, pero may isang bagay kayong dapat malaman. Ang kapitang matagal nang namumuno sa ating baryo ay isang sigbinan. Nagulat ang ilan sa mga sinabi ng binata. Ngunit may ilan namang hindi nagtaka. Matagal na naming suspecha ang tungkol dyan, Simon. Mabuti nga at nakumpirma mo ito ngayon. Pero paano mong nalaman? Tanong ni Mang Noli. Hindi na po mahalaga kung paano kong nalaman ang tungkol sa bagay na yun. Kailangan nating maghanda. Dahil paniguradong gagawa siya ng hindi maganda para makapaghigante sa pagkapahiya niya. Mabuti na lang at nandito ang aking pinsang si Tabio. Alam niya kung paano kokontrahin ang kapangyarihan ng mga sigbinan. Ako nang bahalang kumausap sa kanya. Ikaw, Simon, ano nang gagawin mo? Huwag po ninyo akong alalahanin. May mga kaibigan po akong handang tumulong. Tugon ni Simon. Matapos ay kinausap na matanda ang pinsang manggagamot. Nagpaiwan ang dalawang matanda sa tahanan ni Simon upang pag-usapan ang kanilang mga gagawin. Hindi ako nagtataka kung paano mong nalamang sigbinan si Kapitan Manuel. Ikaw mismo, may mga alaga ding elemento sa bahay na ito. Wika ni Mang Tabio. Tama ka, Manong. Pero mga kaibigan ko sila. Mga tikbalang. Tugon ng binata. Mabuti kung ganun.
mas madali ang pakikipagtuos natin sa sigbinang yun. Sa tansya ko, 6 hanggang 10 sigbin ang nasa pangangalaga ni Kapitan Manuel. Hindi madaling talunin ng mga ito kung hindi mo alam ang pangontra sa kanila. Ano po ba yung maaaring gawin ng mga sigbin, Manong? Kaya nilang pumatay ng tao nang hindi nalalaman ng dahilan ng pagkamatay. Isang kagat lamang mula sa kanila. Panghabang buhay nang matutulog ang biktima. Wala ng pag-asa pang magising ang mga ito. Sa makatuwid, hindi sila namamatay. Natutulog lamang ang kanilang katawan hanggang sa tuluyan itong maagnas. Ito ang sumpa ng kagat ng sigbin. Sinasabi ko na nga ba si Kapitan Manuel nga ang pumatay kay Mama at Papa. Lahat ng dahilan ay nasa sayo ngayon para pigilan si Manuel sa gagawin niya. Kung handa ka na, huwag na nating antaying abutin pa ng pagsikat ng araw. Dahil kung sakaling may makagat man ng mga sigbin, magsisimula pa lamang ang sumpa nito. Pagsikat ng araw. Pero hanggat madilim, walang mangyayari. Kaya kailangan na nating patayin ang mga alaga ng kapitan sa lalong madaling panahon. Kami na ang bahala sa mga sigbin. Kailangan mo lang libangin ang kapitan. Mag-iingat ka, Simon. Malinaw, Gilas. Kayo din. Mag-iingat kayo. Matapos ang pag-uusap, tumuloy na si Mang Tabyo at Simon. Pumunta sa tahanan ng kapitan. Nadatnan nila itong naglalabas ng mga tapayan mula sa silong ng tahanan. Ang mga tapayang yan ang nagsisilbing tirahan ng mga alaga niyang sigbin. Tama nga ang hinala mo, Simon. May binabalak nga ang walang hiyang sigbinang ito. Wika ni Mang Tabyo. Kaya nga kailangan natin siyang pigilan bago pa maituloy ang binabalak niya. Naglakad papasok ng bakura ng kapitan sina Simon at Mang Tabyo. Nagulat ang kapitan nang makita ang mga ito dahil hindi niya inaakalang susundan siya ng mga ito sa tahanan. Ikaw na mismo ang nagbunyag sa sarili mo. Pagbabayaran mo ngayon ang kamatayan ng tatay at nanay ko. Ikaw at ang anak mo, sisiguraduhin kong mananagot kayo sa mga kawalang hiyaang nagawa nyo. At ano naman ang magagawa mo sa kawa ng mga sigbinang ito? Tanong ng kapitan habang itinuturo ang mga sigbing naglalabasan sa tapayan. Ngunit nagtataka ito kung bakit hindi sumusugod ang mga sigbin. Kaya nilingon ito ni Kapitan Manuel. Nanlaki ang mga mata dahil isa-isang nagbabagsakan ang mga sigbin. Ano nangyayari sa mga sigbin mo? Bakit parang inaantok pa yata sila? Tanong ng binata. May tikbalang sa paligid. Anong ginawa mo? Bakit ka nagsama ng mga tikbalang sa loob ng dome ko? Hindi lang ikaw ang may kakaibang kakayanan, Kapitan. Binigyan na kita ng pagkakataon kanina. Pero iba pa din ang nasa isipan mo. Kaya pasensyahan na lang tayo. Pag-uusap ng dalawa. Dali-daling umalis si Tabyo sa lugar dahil muling nagising ang mga sigbin. Delikado, Simon. Umalis ka na dyan. Wala kang dapat ipag-alala, Manong. Kontrolado ko ang sitwasyon. Ikinumpas ni Simon ang kamay at biglang kinuyog ng sariling mga sigbin si Kapitan Manuel. Nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Gilas ang mga alaga nito.
Hindi makapaniwala si Juan na ang mga sigbing matagal na inaalagaan ng ama ang mismong tumapos sa buhay nito. Nagmakaawa pa si Juan kay Simon, ngunit hindi nakinig ang binata. Wala na sa akin ang pagpapasya tungkol sa buhay mo, Juan. Mga taga-baryo na ang bahala sa'yo. Wika ng binata. Kinuyog na mga taga-baryo si Juan. Pinagugulpe. Sinunog din ang tahanan ng mga ito, kasama ang bangkay ng mag-ama at ang mga alaga nilang sigbin. Nagpapasalamat naman ang mga tao dahil nagawang agapan ng binata ang malaking sakuna. Matapos ang kaguluhang iyon, pinili ng mga taong wag nang magsalita tungkol sa nangyari. Sa paglipas ng mga taon, nagpatuloy ang pamumuhay sa baryo at sa pagkakataong yun, si Simon na ang naging kapitan. Hindi na naghangad pa ng kahit anong kayamanan ang binata. Inilaan nito ang pagsisikap sa mga kababaryo para matulungan sila at mapalago ang ekonomiya. Sa ilalim ng pamumuno nito, naging matiwasay ang pamumuhay ng mga residente. Nagawa nilang paunlarin ang kaisa-isang pinagkukunan nila ng pangkabuhayan. Ito ay sa tulong ni Simon at ng kanyang gabay na magkapatid na tikbalang. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.